guys! I am back with my favorites video, my monthly favorites. Okay, let us begin. So, first of all, ang una ko i-share is my favorite foundation as of the moment. I know I haven't done a review nito. The reason why is because iba na yung pangalan niya sa mall. Lately, nag-check ako sa mall and I think ang pangalan niya na is Lucent Magic. Nainis nga ako kasi sabi ko, gagawa pa naman sana ako ng review kaso buti na lang din pala, chinek ko muna sa mall. So, nagpalit na siya ng name. Hindi na siya True Match Lumi Foundation. Iba na siya. Correct me if I'm wrong, pero alam ko parang yun yata yung name niya ngayon. Anyway, this is the foundation that I used dun sa aking recent video, yung L Gluta Power review ko. Lalagay ko yung link down below so you can check it out. May mga ilan na nagtanong na kung ano daw yung ginamit kong foundation doon kasi it looks para siyang pantay na pantay sa skin ko. Which actually, ang nilagyan ko lang talaga nun is yung face ko. Kasi diba usually naglalagay ako ng foundation hanggang sa leeg. Pag itong ginagamit ko, sa face ko lang talaga siya nilalagay. This one is perfect sa aking skin tone and I love it. This is the L'Oreal Paris True Match Lumi Healthy Luminous Makeup. And the shade is warm. Yun nga lang, pagdating sa oil control, wala talaga siyang maitutulong. Pero, I use this with a primer. With this primer, which is also my favorite for this month. This is the Rimmel London Stay Matte Primer and I love it. This is a must try kung oily ang skin nyo kagaya ko. Lalo na ngayon at summer na. Ang yung first primer is yung Maybelline, but this one, this is focused more on oil control. Sabi dito, it can be worn alone, pwede rin siyang under makeup or on top of your makeup. Pero hindi ko pa siya na-try on top. Laging under makeup, as in prime, before ako mag-apply ng foundation. And I love it. I suggest you to try this, especially if problema nyo is you know, shiny face, shadong oily ang inyong face. So this one is the Moonkini brush. Matagal ko na ito nakikita yung Moonkini. I'm not sure if this is meron talagang original na Moonkini. I really don't know. Comment down below if baka mali ako. Pero this one is a Moonkini brush and I got this from Ink Heart Shop. Talagang sinuggest na sa akin to. Talagang sabi niya, you should try this brush kasi since I do foundation reviews, ganyan. Personally, I prefer brushes than sponges. Talagang hindi ako gumagamit ng sponge. Never niyo ako makikitang gumamit ng sponge kapag nagre-review ng foundation or pag nag-a-apply ng foundation kasi it's just not my thing. Talaga ayoko. I prefer brush. Kung hindi man brush ang gagamitin ko, fingers na lang. I don't know. I don't like sponges. This one is flat. Kung makikita niyo, flat. Kaya kasi siguro nakakatulong yung flat na brush kapag ka nag-a-apply ka ng foundation, mas maganda yung finish niya. Tsaka sobrang soft, Tapos never pa, kahit isang beses, wala pa akong nakikitang nalagas na strand dito. Tapos nalabahan ko na to. Actually, this one is, laban na naman yung term ko. Na-wash ko na tong brush na to. Yeah. Tapos wala namang pagbabago sa kanya. It's still looking good and super soft. Yun nga lang, I use this kapag yung foundation ko is, you know, yung hindi yung thick. Kasi kapag thick yung foundation, medyo hirap ako dito pag itong ginamit ko. Mas preferred ko to kapag liquidy yung foundation, mas madali siyang i-apply. Tapos yung finish niya, parang airbrush ang labanan. Ang ganda. 100 pesos lang siya. Ang mura-mura. Next one is my mascara. Diba sabi ko before, hindi ko nagugustuhan yung mascara kapag bago pa siya. So, yun. After 2 months, saka ko na-enjoy ngayon itong Avon Super Shock Max. Hindi ko alam kasi pag bago yung mascara, parang masyado siyang basa. So, nagiging tendency, yung lashes ko, bumabagsak. So, kahit anong curl ko, kapag bago pa yung mascara, talagang hindi ko siya gusto. So, after 2 months, kaya nga sabi ko, bakit ganun? Tapos, merong expiry yung mascara. Parang lugi, Yung may waiting time akong 2 months. Tapos, after 1 month, expired na siya. Kasi, diba, 3 months lang yata ang, tinatagal ng mascara. Pero, hindi ko naman sinusunod yun. Anyway. Pero ngayong medyo tuyo-tuyo na siya. I love it. Yung nipis nitong pilik mata ko, navo-volumize na. And I love it. Kaya, and it looks like this. If ever hindi pa kayo nakakita, ganito siya. Yun nga lang, ingat kayo kasi ako ilang beses na akong nabibiktima nitong
itong mascara na to. Kung natutusok ako, nakakatakot pa yung itsura niya o parang magkakaroon ka ng corneal abrasion dito. Yung blush on na ginagamit ko this month at lagi kong dala. This one is the e.l.f. Contouring Blush and Bronzer. This one. Hindi ko alam kung na-feature ko na to sa favorites ko. Pero anyway, since lagi ko naman siya ginagamit this month, I will feature it again. This one is Saint Lucia. Am I saying it right? Saint Lucia? So, Saint Lucia? Kasi pag Tagalog, Lucia eh. No? Diba? Santa Lucia. O, Saint Lucia, whatever. Ayan yung bronzer. And this one is ang ganda kasing combination eh. I always start with my bronzer. This one is very pigmented. Nagsistart ako dito sa may medyo sa hairline. Yan, pababa. Tapos ngayon, ipapatong ko ngayon tong blush on. This one. Lalagay ko siya ngayon here. Ang gandang combination. Ang ganda talaga ng combination niya. Kaya hindi maganda yung skin ko nung araw na yun. Nadadala nito. Sige, pantayin ko muna ha. Baka. Yun nga lang. Ito kasi meron siyang shimmer. Pero maliliit lang yung shimmer niya. Sa akin naman, mas gusto ko yung may shimmer. Ewan ko, nakakatulong yun sa glow ng skin. Para sa akin ako gumagamit ako ng foundation na matte. Kaya nakakatulong sa akin yung may shimmer sa blush on tsaka sa bronzer. Kasi para hindi ka magmukhang flat. No? Kapag sobrang matte yung face mo, para ang fake na tingnan, diba? I will feature also this one kasi I've been asked so many times kung ano daw tong saan daw galing itong mahiwagang blush on. Ito kasi lagi ko pinanga-apply. Wala namang special about this brush. Giveaway lang to eh. I can't even remember kung saan ko siya nakuha. Pero I think this one is galing sa nanay ko. Giveaway din yun sa kanya. So this one is, kung meron kayong, makapal kasi siya eh. O para lang siyang ordinary brush, pero denser, mas makapal, mas packed siya. Ayan o. Dating sa blush on, I love using yung mga packed na, parang yung shape niya ganito o. Pag ganyan, tapos medyo makapal, para mas madaling i-apply sa face. Kasi pag ganyan ko, ayan o, sakop niya malaking area kagad. Tapos mas madaling i-blend siya ngayon. False eyelashes, which I got from E-Beautify by Avi. Ayan, nabawasan ko na ng dalawa kasi yung isa suot ko, tapos yung isa gamit ko na. Siguro 3 beses kong ginamit. Although this one is disposable, may time na kaya ko pa naman siya linisin, kaya ginagamit ko pa siya ulit kasi hindi ko na naman siya ginagamit ng the whole day, kaya yun, hindi naman siya ganun nadudumihan. Pero if medyo metikulosa ka, pwede mo na siyang i-dispose. Ayan, papakita ko sa inyo kasi ang ganda nitong lashes na to. So, kung makikita niyo yung base niya, it's transparent, tapos sobrang nipis. Ang nipis niya talaga. Haba nung hair, oh. Tapos para siyang human hair and manipis. Tapos maganda yung pagsama niya dun sa lashes, sa totoong lashes ko. Kaya I love it. And this one is perfect for everyday use. Kasi hindi mo nga ma-feel. Type nung talukap ko, kung mapapansin nyo, kino-cover niya yung base ng lashes ko. Kaya may time na kapag nakasuot ako ng false eyelashes, naiirita na ako. Yung pag tumatama na yung sa talukap ko, nakakainis. Especially if you have hooded eyelids, maganda yung mga ganitong manipis lang yung base para hindi kayo naiirita. Doon ako naiirita eh, kapag makapal yung base ng false eyelashes ko, nakakainis. Minsan parang tiis ganda talaga eh, tiis ganda kahit maluha-luha ka na. Ang nakalagay dito, ang number niya is number 218 or 218. Hyatt White Effect Emulsion. So I use this kapag naka-sleeveless ako, alis ako naka-sleeveless. And the last time I used this was nung recognition ni Jaya. Kasi nga, diba, madali akong umitim. Pag naarawan ako, madali akong umitim. Lalo na kapag nakaganitong sleeves ako, mapapansin mo kagad eh. Ewan ko kung nakikita nyo ngayon sa camera. Pero, ayan, meron akong line, may hati dito. So, ibig sabihin, kung ano lang yung nasisikatan ng araw, yung darker, tapos dito maputi. So, this one is for the face. Pero you can also use it on your arms, on your neck, if medyo, malayo na yung kulay, diba? Para lang pumantay. Yung smell niya, ang bango-bango. Parang, pag inaamoy ko siya, amoy hotel.
ang may hotel na yung magandang hotel. Hindi siya malagkit sa skin. Yun ang nakakatuwa doon. Kasi I don't like wearing lotion, pero hindi ako na-bother nung ginamit ko siya. Kasi I'm very particular pagdating sa mga yung sticky feeling. It contains 30 grams of the product. Ito. Ang ganda nung lalagyan niya, no? It's silver. Next is this YC Skincare Pore Minimizer and Oil Control Sunblock with SPF 150. I re-apply this minsan kapag pag buong araw, kailangan mo talaga mag-re-apply eh. Hindi sa taas ng SPF yan eh. Kailangan nagre-re-apply ka din from time to time. Ito siya. I am not a fan ng mga ganito kasi nga 'di ba kakasabi ko lang ayoko ng mga sticky sa skin. Nagulat ako nung ginamit ko to, para lang siyang water. Ginagamit ko to as base kapag alam kong maaarawan ako. Para nga siyang primer. Actually, you can use this as a primer kasi it's a pore minimizer and oil control sunblock. Gamit ko to one time, pinatong ko yung Revlon Color Stay sa kanya. Lalo na ngayon summer, kailangan mong mag-sunblock kasi mainit. Talagang sobrang yung sikat ng araw, masakit sa balat. This one is good if particular kayo sa, yung mga sticky, ganyan, ayaw nyo na sticky. This is good. This one is from YC Skincare. My shampoo and conditioner. This one is the VO5 Extra Body Volumizing Shampoo. Ito yung ginagamit ko this month. And yeah, paubos na siya. And I love it. Ewan ko kung napapansin nyo ngayon medyo volumized yung hair ko. Napapansin nyo ba? No. Pero ito yung ginagamit ko yun. Hindi yata to available sa SM kasi lagi tinatanong sa akin kung saan ko daw binibili yung VO5. Meron kasi sa Robinson Supermarket eh. I'm not sure kung meron sa SM pero parang wala. Kasi naghahanap daw sila, wala daw eh. Yun, volumizing shampoo siya. And since, yun nga, I don't like na bagsak sa anit. Yung hair ko minsan diba parang bagsak na bagsak. Hindi ko gusto. So, nakatulong siya. This is my favorite this month, yung Human Nature Natural Conditioner. 100% no harmful chemicals and strengthening. Yung strengthening one, yun yung kinuha ko. And it's cool peppermint. Pag ginagamit ko to, para akong nasa spa. Kasi nga yung peppermint, yung smell niya, tapos malamig siya sa anit. Kaya napapatagal yung paliligo dito. Hair fall, yeah, medyo napansin ko lately, pag naglilinis ako, parang wala masyadong hair fall. Siguro dahil dito. Makalat ba yung hair ko ngayon? Parang hindi, no? Minsan yung chemicals hindi nakaka-cause ng hair fall. I don't know. Last na i-feature ko for this month is etong listahan. Ang cute-cute niya. Ngayon lang ako nakakita nito. Ewan ko kung galing lang ako sa bundok. Pero ngayon lang ako nakita nito. Nakakatuwa tong listahan na to. Tuwang-tuwa ako sa kanya. Dahil sa sobrang tuwang-tuwa ako, ayok siyang gamiting listahan. I also got Instapad. O, diba? Ang cute, o. Instapad. From Instagram, duh. This one is from All About My Graphica. Actually, si Jaya meron din. Meron siyang slam note. Meron siyang slam book. Nakakatawa kasi you can actually customize kung anong ilalagay nyo dito for your personalized paper stuff, yeah, yun. Okay, that's it for my March favorites. Don't forget to give me a thumbs up if you like my favorites this month, and comment down below if you have questions, suggestions. See you again next time. Bye! Itong foundation na to, yun nga. This one is the. Bakit ako nabubulol? Try na to. Try. Next is the. Maglalobat ako. Next one is. Nakailang minutes na. Agbahin, 20 minutes.